Magandang araw po sa inyo mga kasimangista. Ah, Title nga po ng ating vlog ngayon ay panahon ng taghirap. Yan ngayon, kasalukuyan nakikita nyong umaarya ngayon si Shirley, ang aming mother boat kung saan kami naka-onboard. Ayan, nakikita yung nangingitim niyan, alon-alon na yan. Yan ang kanyang inaaryahan sa kasalukuyan at sinisikap na makulong at mahuli ng ating fishing master. Kaya talaga naman kami ay nandito pa rin sa taas. Ilang beses kami lumipad pero may nakikita kami pero may maliliit na grupo at medyo maliliit pa rin ang size ng isda, kaya talaga namili lang kami ng isang grupo na pwede ning maaryahan for the last time na ngayong hapon, ngayong araw makahuli tayo. Kita nyo naman medyo may bakas-bakas dyan, medyo lumubog yung isda. So sa ganyan, hindi kalakihan niya mga kasimangisda, talagang dumadating din po sa aming mga buhay na simangisda na talagang taghirap din po talaga. Mahirap makakita ng isda. Marami kami nakikita ng isda pero maliliit na hindi pa naman po pwedeng aryahan dahil hindi rin mahuhuli yon at maliliit at lulusot din po yun sa ating lambat. Kaya sa mga nagsasabi nga po dyan mga kasimangisda, kung maubos ang isda dahil nahuhuli pati maliliit, hindi po. Kami po ay namimili ng may sizes po na yung tipong pwede po sa kaning. Ito nga po sinasabi ko sa inyo mga kasimangista, sa bago lang po sa ating Facebook page saka sa ating YouTube channel, na ito po ay pangkaning po. May standard size po kami na hinuhuli na siyang po pwede nating i-process as canned tuna mga kasimangisda. Wala po ito sa local market at wala rin po kami sa Pilipinas. Inuulit ko po mga kasimangista dahil marami po talaga nagtatanong kung saan daw po kami nang uhuli. So yan, nakikita nyo, may bakas-bakas pa dyan, lumubog nga yung isda. Kami naman po bilang isang tuna pilot, tuna spotter, yan po ang trabaho namin. Bukod sa paghahanap ng isda, tuwing kung sakaling kami po ay lumilipad at eksaktong umarya na po ang ating mother boat, kami po ay nag-a-assist o nagbubulabog mga kasimangisda. Kaya kung makikita ninyo, may time po ako mga video sa nagbubulabog ako, nag-a-assist, or sa English po, herding of fish mga kasimangisda. Herding po. So, yan po, pababa na nga po kami dyan kasi kahit maliit na grupo yan, dahil taghirap nga po, pang libre-libre lang po ang tawag dito mga kasimangisda. Pag mahina ang labas ng isda, walang makita, kahit maliit na grupo, basta good sizes, good quality, yan po ay sinusubukan na rin pong hulihin para makagbawi gastos lang mga kasimangisda. Dahil hindi naman po lahat ng oras maganda labas ng isda. So mga nakikita nyo pong video ko, kalimitan marami kaming huli. Yun po, pagka maganda talaga ang labas ng isda at talagang season, may halo po talaga, minsan puro. Pero yung mga sizes po ng isda, yan po ay nakikita natin mula sa taas pa lang at nasasabi natin hindi po pwedeng aryahan. Dahil sa kahit mataas kami, kita natin niya sa tagal na po natin naghahanap ng isda, nakikita na po natin yung size na hindi talaga po pwede dahil maglulusutan lang yon at talagang malulugi lang tayo. Kaya naghahanap lang po tayo talaga ng pwede na talagang aryahan. So ngayon po ang ating piloto ngayon si Cap John. Ako na nga po ngayon ang spotter kasi tinatrain ko nga siya. Medyo napalayo ang kanyang termination dyan. Dapat kasi nandun siya sa malapit sa main skip kung saan yung main skip natin yun ang naghihila ng ating lambat para ito ay mailadlad mga kasimangista. So yan po ang nangyari. So medyo overshot po siya. So kailangan bumalik tayo doon dahil nga baguhan mga kasimangista, tinuturuan pa natin. Kaya talagang dapat precision ang kailangan dito. Kailangan precise mga ganun mga kasimangista. Na dapat nandun kasi area na yon na in case sumugod ang isda, makaka-assist ka at makakatulong ka para pabalikin sa loob ng lambat o bulabugin mo papasok. Hindi po palabas papasok. So ngayon yan, halos sumabay na siya kay Shirley, ang ating malaking barko. Yan po ang super pere ng aming company, si Purple Lilac o si Shirley. Ayan, ganda-ganda, ang laki. Yan po, ang laman po niyan ay 1,050 tons ang capacity ng mga bodega niyan, mga kasimangista. So mas malaki ito sa ibang pinakamalaki ito so far sa ating fishing boat o sa ating barko dito na nangingisda sa Pacific Ocean. Sa madami nagtatanong, saan po ba kami? Sige po, sa Papua New Guinea. Papua New Guinea po kami mga kasimangisda. Diyan kami nangingisda. So eto, yan. Babalik kami doon sa main skip para kami magbulabog.
Nang sa ganon ay kahit pa paano makasis tayo at mag-maintain ng isda sa loob ng lambat. Kahit po yan nakalubog mga kasimang isda, yan po ay dapat natin balabugin kasi yung isda po pag lumubog yan, namamaybay po yan sa loob ng lambat. Diyan sa loob ng naghahanap yan ng butas na malulusutan nila para sila makalabas mga kasimang isda. Pagka sila nabulabog na dyan at wala nang kinakain at lumubog yan, sigurado po yan, ang next na gagawin ng isda ay muna na po sila. Kailangan na nilang humanap ng tatakasan. Katulad nga po, sinabi ko, sikap dyan na nga po nagbubulabog dyan. Medyo na-miss na nga po yun, no? Kaya kami humabol dito ngayon. Nandito na kami ngayon sa main skip sa harap. So ayan mga kasimang isda. Kaya yan naman po ay makikita nyo sa mga susunod na kabanata at kaya binilag ko to. May huli din naman po kami dito mga kasimang isda. Kaso hindi naman po karamihan nga. Tulad nga nasabi ko, hindi lahat ng oras maganda ang huli. Minsan po dala talaga ng panahon. Minsan pagka maliwanag po ang buwan, may buwan po, medyo konti lang po nahuli. Tulad nga po ng alam natin dyan sa Pilipinas na at sa ibang panig ng mundo na pag maliwanag po ang buwan, maliwanag ang gabi, so ang isda po ay mahirap hulihin at konti-konti lang po nahuhuli. So ngayon po, sumusunod din po kami sa mga kalendaryo. Madami rin po kami sinusunod dito na pamahiin. So ganun po mga kasimang isda. Kaya ang ito po mga ng last 3rd at saka 4th week po ng March, hindi po kagandahan talaga ang mga lutang. So nitong April po talaga nakabawi kami mga kasimang isda. So ngayon eto, nabubulabog tayo ngayon at titingnan natin kung anong diskarte natin piloto ngayon, kung anong saan siya pupunta, kung anong instruction ng fishing master. Sumusunod lang po kami mga kasimang isda sa instruction ng master kung saan kami po pwesto once na naglapit na siya dyan sa main skip. So far punta po kami sa Tustusan. Yung Tustusan po mga kasimang isda, uulitin ko, yun po yung hulihang bahagi ng ating barko na kung saan puro kable na lang po ang natitira doon. Wala na pong lambat dyan. Kaya ang laki po ng posibilidad na ang pag umikot ang isda at pumunta dito sa side na to na wala na lambat, makakatakas po sila mga kasimang isda. Kaya yan, dito na kami nagbubulabog ni Cap dyan. Yan, pati yung dalawang baboy, isang skip, isang pass crop. So yan po. Kailangan po i-monitor talaga yung galaw ng isda kasi sayang naman po ang isang area. Milyones po yan, mga ganyan. Gasto sa krudo, gasto sa gasolina ng chopper, gasto sa pang-araw-araw, sa lisensya, sa permit. Ayun na po ang ating poging-poging si Cap dyan, no? Siya na po ang nagbubulabog. Ako po ay ngayon ay isang hamak na ano na lang po, spatter na. Pinaubaya ko na sa kanya at sa ngayon ay tinuturuan ko pa nga, ongoing pa kami. So ayan mga kasimang isda, at wala pa ako nakikitang senyales dyan or parang nalampasan na yata, pero makikita nyo ng mga kasimang isda ang magpapakita yan dyan mamaya. So sabi ko nga sa inyo, hindi po lahat ng oras kami ay may huli. Meron po kaming area, minsan sa 3 area namin, yung 2 wala kaming huli. So sa pangatlo nakakahuli kami. Meron naman pong 3 area kami sa maghapon, may silong na, may kawan pa. So ganun po pag panahon ng isda, talaga naman pong ang mga bodega niya talaga ay full pack na full pack. Pero dumarating ho talaga yung taghirap. So sa pagkakataong ito talagang naka 3 yata o 2 lipad kami dito. Pero may nakikita kami maliliit nga hong grupo at maliliit ang sizes. So ito nga po sinasabi ko, last flight namin almost 6 o'clock na po ng hapon yan bago kami naka-area. So ganyan po ang buhay dito sa mga isda. Hindi po palaging maganda ang huli. So nakikita nyo po lagi sa aking mga post, sa aking mga videos na laging sang damakbak at sang katerbang huli namin. Pero sabi ko nga, hindi lahat ganoon ang panahon. So merong matumal, meron talagang madami. Yan o, may ingitim-itim na nga po dyan sa loob ng lambat. Nahuli po yan mga kasimang isda. Kaya antabayanan nyo po mga kasimang isda kung ganong karami ito. So maganda rin pong panoodin to hanggang dulo dahil eto may helicopter tayo nagbubulabog, nag-search tayo mula sa taas po ay tayo nakita nyo na kami ay naglumilipad. So ayan po ang buhay ng simang isda dito
So napakalaki pong bagay talaga na may helicopter ang lahat ng ah, may helicopter ang isang fishing boat dito dahil sa sobrang lawak po dito ng karagatan. May part po dito talagang wala ka makikitang isla. Meron naman pong part na may may mainland pero authorized lang po kami 12 nautical miles beyond o lampas po ng 12 nautical miles sa mga isla o mga bahura o reef. Yun po ay para sa maprotektahan din natin ng isda na hindi po mauubos. Kasi yung pag nangitlog po ang isda, mga kasimang isda, yan po, yan, pinakikita na po, nasa loob yung namumuti yan, alon-alon na yan. Nahuli po natin yan. Para po hindi po maubos ang isda nating hinuhuli dito sa Pacific, ay tayo po ay naglalaan ng 12 nautical miles as policy po ng fisheries dito ng bansang ito para dun po yung kanilang breeding area. Hindi po pwedeng pasukin o pwedeng hulihin nasa 12 nautical miles, mga kasimang isda. Kaya yung mga nagko-comment po na kami daw po ang umuubos ng isda, wala po kami sa Pilipinas. Inuulit ko, mga kasimang isda, nasa ibang bansa po kami. Dumadayo po kami dito sa isang bansa na kung saan napakalaki po ang bayad sa lisensya, sa permit, sa araw-araw, sa gastos, lahat-lahat na po, mga kasimang isda. Kaya wag po kayong sasama ng loob. Kung nakikita nyo po na kami lagi may huli at yung mga kasamahan natin dyan, mga maliliit na mga isda, ay wala nang mahuli, wala po kami sa Pilipinas. Paulit-ulit po tayo, mga kasimang isda, nang sa ganon maunawaan ng ating mga followers, subscribers at saka ng mga nanonood dyan na hindi pa natin followers. Kasi kung ikaw followers ko na, alam mo na ang mga kaganapan dito kung saan kami namamalakaya. So, may mga bashers po dyan na nagsasabi na kaming umuubos, kung ano-ano sinasabi nila, kasi hindi nila alam kung saan kami namamalakaya. Siguro hindi nila napapanood ang ating videos ng buo. Kasi sa dami po natin videos, mga kasimang isda, na puro pag-arya, pagsasalok, at saka pangingisda natin dito, hindi po nila nakikita yung kabuuan ng ating video. Kaya mas maganda po, panoorin nyo po ng buo ang aking mga video at nang may matutunan po kayo, malaman po kayo, magkaraman po ang inyong utak ng mataba. Hindi po puro kayo magbabas. Okay po, mga kasimang isda. Kasi yung mga bashers natin dati, mga kasimang isda, ay nung mapanood nila at naipaliwanag sa kanila, naging followers na natin, naipaliwanag. Yun lang naman po maganda, mga kasimang isda. Yan, tapos na po ako magbulabog. Lalanding na po si Cap dyan. Makikita nyo dyan kung pwede na po ba talaga siya sa Astuna Pilot. Tingnan natin kung paano mag-approach, mag-landing. So, sa mga aspiring mga pilot dyan sa atin na gustong maging piloto sa fishing ground, Astuna Pilot, eto, panoorin nyo para may matutunan kayo dito sa approach ni Cap dyan. Tingnan natin. Ayan. Tingnan natin kung may progress yung kanyang ginagawa dito. Inikutan niya muna yung pataw niya, yung lambat niyan. So check kung okay yung tayo ng lambat at walang mga balunbo na lambat o pataw o walang sira yung lambat. At the same time, yung main purpose, makita rin yung movement ng isda kung nasa loob pa, mga kasimang isda. Ayan, tingnan natin.
Good evening guys. Hindi na kami nakakuha ng shots kanina kasi lakas ng ulan. Ngayon lang ako nakalabas ng kwarto. So ito na lang yung inabutan natin dito. So ayan. Magkakalaskas na sila dito. At ngayon na ay alas 8:15 na ng gabi. Ang lakas-lakas ng ulan kanina. Hindi tayo makalabas. Kaya from flight, ito na lang na inabutan natin. Yan. Mga yellow pin. Gulyasan. Ayan. Yan guys, nagpapatunay na naulan. Nakasawing ako, pinahiram ako ni Ilek. Pinahiram ako niya ng kanyang sawing, ng kanyang ganito. Oh. Yan. Para makapag-video lang oh. Naulan kasi naulan. Ganito ang buhay na si Bangis na ulan at araw. Inaabot ng gabi, ayan, ganyan talaga sikap-sikap tayo para tayo ay kumita. Ayan. Sa Thailand. Kapes, patayin mo na yung kompresor dyan. Nakakit na. Sirkulasyon yung pan, lambat. Nagdada, kaldereta pakol. Apritada pakol. Para natin. Chop lang. Tuloy-tuloy pang ulan talaga naman. Kanina ang ganda-ganda ng panahon, mainit eh. So ngayong gabi, bumigay yung ulan. Blessing din talaga. Yan guys, ang mga isda nasa loob ng ating lambat. Lakas ng ulan.
Ginagamitan ng compressor kasi medyo yung lambat na higop yata doon sa ilalim. Parang dumikit masyado sa ilalim. So, kailangan makita ng diver natin yan dyan sa ilalim kung anong estado ng lambat. Ayan. Ginagamitan niya ng compressor. Napaka delikado kasi madilim pa. Dilim sa ilalim. Yan ang trabaho ng diver dito, mga kasimangista. Lakas ang ulan. Pwede na, pwede na. Trabaho din ng ating diver na silipin yung lambat natin, ating bag portion kung may mga butas-butas o baka may sira, kaya nandyan lang siya, mga kasimangista. Lagi niya yung binibisita during nandyan ito sa bag portion na tayo para to make sure na ang isda ay nandyan lang intact at hindi nababawasan or makukuha ng maayos. Ayan. Abagal yan. Gutom na yan. Parang masarap na.
Yan, maraming yellow bean guys. Naabot na talaga kami ng ulan, gabi na naman. Halo siya ng skipjack tsaka ng ng yellow bean. $300. Sasalukin na to guys. Huling ano na to eh. Talaga na lang strobo. Ayan. 10 to 15 tons siguro. Bakit? Tawan-tawa yung taga Quezon eh. Oh, tuwan-tuwa yung taga Quezon eh. Kapay, may salokay. Yan guys, isa pang kalaban namin yung bulabog na yan. Ang laki-laki ng pagi na yan, tinatapon yan. Oh, mas malaki pa sa tao. Hindi kaya ng 3 tao pagbubuhat yan, no, mga kasimangis na. Tinatapon yan kasi bawal ding hulihin yan. Yan guys.